Nagbabalik po ang tulong ko para sa mga po si Vic Garcia. Okay. Tunay nga po, paulit-ulit namin pinapaalala sa inyo, kaya natin ang pagbabago. At para siguradong maunawaan yung mabuting, patuloy tayo magbago. Dadako na po tayo sa TKPM number 5. Yan na ang tulong ko, pag-isipan mo. Bago na po tayo at tama-tama po at this time ng mundo, hindi lang po Pilipinas, pinagdidiwang po natin ang Valentine's Day. At ang pinaka-importante po sa Valentine's Day, mga taong nagmamahalan. Tanong, nagmamahalan nga ba talaga sila? Yan po ang isang problema. Valentine's Day, panahon ng pagmamahalan, lalo na po specifically sa mag-asawa o mag-boyfriend. Tanong, nagmamahalan ba talaga sila? O mayroon silang ibang dahilan? Or yung iba sa kanila, hindi na talaga nagmamahalan? Now, the next few minutes pag-uusapan po natin ang mga bagay patungkol po sa pag-asawa. Ang tanong, pag-isipan niyo po to, kung kayo may asawa, kung may boyfriend o may girlfriend kayo, makinig kayo mabuti. Baka pagkatapos ito, mag-break na kayo. Hindi, joke lang po. Tanong, why are there a lot of couples o mag-asawa who can be much more, do much more, and have much more, settle for something less? Nakakita na ba kayong mag-asawang hindi masaya pagsasama? O nakakita na ba kayong mag-asawa na maraming problema sa pagsasama? O nakakita na ba kayong mag-asawang gusto na maghiwalay? Naku, malamang marami yan. Now, nakakita na ba kayong mag-boyfriend na gusto na maghiwalay? O mag-girlfriend gusto na maghiwalay? Bakit? Now, for the next few minutes, isi-share ko po sa inyo ang mga pangyayari sa mga buhay ng mag-asawa. At kung ikaw ay wala pang asawa, makinig kang mabuti, baka ito mangyari sa iyo. Kung ikaw naman ay may asawa, lalo makinig kang mabuti. Dapat malaman mo kung anong nangyayari sa iyo. So, ano ba nangyayari sa mga mag-asawa? Ito na po. Ayon po sa aking pag-aaral, okay, may 4 na klase pong mag-asawa sa buhay. 4 kinds of couples or married couples. May 4 po. Sa mga wala pang asawa, may 4 kayong pupuntahan pagkasal na kayo. Ang tanong, alin kaya dito sa 4 na to mapupunta ang relasyon nyo? Okay, simulan po natin. Ang unang klase na mag-asawa sa aking napapanood, nakikita sa kapaligiran ngayon, ay yung mga mag-asawang hindi na masaya, kulang pa sa pera. Tanong, may kilala ba kayong mag-asawang hindi na masaya pagkasama nila at kulang pa sila sa pera? Sige po, kung may kilala kayo. Okay, ang susunod na tanong, kayo ba yan? Isipan niyo buti. Kayo ba yung mag-asawa ngayon na ang gulo na ng pagsasama nyo, kulang pa kayo sa pera? Oh, kayo yan. Kung kayo yan, pakitaas ang kamay. Sige po, pwede magtaas ang kamay para maging interactive ating pagkasama. Taas ang kamay. Now, hindi ikaw. Abot na tayo sa pangalawa. Baka ikaw naman yung pangalawa. Kayo ba yung mag-asawang hindi masaya, pero sobra naman sa pera? Ha? Meron ba yan? Ako, meron po yan. May mga mag-asawa po, ang daming pera. Successful negosyo, maraming pera, pero hindi po masaya ang kanilang pagsasama. Inis na inis po sila sa isa't isa. Tanong, may kilala ba kayong ganyan? At kung ikaw yan, tanong, maganda kayang sitwasyon niya. Sige po. Now, punta tayo sa pangatlong klase ng mag-asawa. Ang pangatlo pong klase mag-asawa ay po yung mag-asawang masaya na sobra pa sa pera. Ito yung masaya na sila, ganda ng kanilang relasyon. Naku, ang dami pa nilang pera. May kilala ba kayong ganyan? Sige po, mag-isip po kayo. At malamang marami sa inyo, yan ang pangarap. Pangarap nyo na sana, pag nagpakasal kayo, masaya pagsasama nyo, wala kayong problema sa pera. Now, pang-4. Kayo po ba yung mag-asawang masaya kahit kulang sa pera? Now, siguro, sa 4 na to, saan kayo? Sige po. Sa amin doon pagsa-seminar, every time tinatanong namin mag-asawa, kadalasan po ang sagot namin mga participant namin, sila daw po yung mag-asawang masaya kahit kulang sa pera. Yan po ang may pinakamarami yung nagtataas ang kamay. Masaya daw po sila kahit sila kulang sa pera. Now, ang importante po, hindi po yung kapitbahay nyo, yung kaibigan nyo. Ito tanong, ikaw, nasaan ka? Ikaw ba yung mag-asawang hindi na masaya, kulang pa sa pera? O hindi masaya, pero sobra sa pera? O kayo po yung masaya na, sobra pa sa pera? O masaya kahit kulang sa pera? Sige po, mamili kayo mabuti. By the way, pwede rin po sa mag-boyfriend to, mag-girlfriend. Kung ngayon pala mag-boyfriend, mag-girlfriend na kayo, dumadanas na kayong sitwasyon ito, ano dapat yung gawin? Now, karamihan ang sinasabi, sir, kami po ay masaya kahit kulang sa pera. Tanong, are you really happy? Masaya ka ba talaga kahit kulang sa pera? O nilolokon mo lang yung sarili mo? Sa Tagalog ko, masaya ka ba talaga? Alam mo, isa sa pinakamagandang natutunan ko sa buhay, sabi po ng isang doktor,
You cannot be cured unless you admit you're sick. Hindi ka daw gagaling hanggang tinatanggap mo, ikaw ay may sakit. Totoo po yan. Isa sa pinakamalaking problema na maraming relasyon ngayon, mag-boyfriend o mag-asawa, ay hindi po nila tinatanggap yung kanilang sitwasyon. At ang sabi niya, you cannot be cured unless you admit you're sick. Hindi mo kayang gamutin ang sarili mo kung hindi mo tinatanggap na may sakit ka. Sample po, masakit ang ulo mo. Isang paracetamol lang yan. Tanggal na yung sakit ng ulo mo. Ang problema, maraming tao, hindi masakit ang ulo ko. Hindi masakit. So, continuously denying na wala silang sakit sa ulo. So, ito lang, Ben. So, hindi sila inom ng gamot. The same is true with life, mga kaibigan. Maraming mag-asawa ngayon, hindi nila tinatanggap yung estado na kanilang pagsasama. At dahil hindi nila tinatanggap na may problema sila, di wala silang mahahanap na solusyon. Admitting you have a problem in your relationship is 50% of the solution. Mag-boyfriend, may problema kayo. Pero hindi, wala kami yung problema. Hindi lang kami nagkakaintindihan kanina. You have a big problem. Bakit? May problema ka, pero hindi mo tinatanggap may problema ka. So, ito problema mo. Wala kang solusyon. Sa mga taong walang problema, walang solusyon. Ang tanong, wala ka ba talagang problema? Pag-isipan po natin ang pagkakaiba ng mag-asawa at ng mag-boyfriend-girlfriend patungkol sa 4 kinds of marriage. Ito po pagkakaiba. Pag po kayo mag-asawa, kinasal na kayo. For better, for worse, meron po kayong covenant. Meron kayong marriage license. Pag kayo po, pag boyfriend-girlfriend, so hindi pa kayo kinakasal. So, wala pang covenant. Okay, wala pang marriage license. Here's the big difference. Pag po kayo walang asawa at nagka-problema kayo, so, pwedeng solusyonan. Una, tanggapin. At continue yung talagang you're not for each other, pwedeng maghiwalay. Hindi pa kayo may asawa eh. So, pwede kayo, baka naman hindi siya. Baka naman may ibang hinahandaan Diyos sa'yo para sa mas mahabang relasyon mo sa buhay. Ang problema, may mga magkakarelasyon ngayon, alam na nilang may problema, nagbubulag-bulagan sila. So, pag nagbubulag-bulagan sila, hindi nila tinatanggap may problema. Isang araw, magpapakasal. Doon, nakikita lang, mali pala. Ito ang problema niyo, malaki. Kasal na kayo. Iba na ho ang pagsolusyon sa problema, pagkasal na at pag mag-boyfriend-girlfriend pa. Yun po ang malaking problema kailangan nyo maintindihan. Pag po kayo kasal na, ito tandaan mo, sa mga may asawa at wala pang asawa, tandaan mo, alam mo bang, mahirap magpakasal. Alam nyo yan, sa mga nagpakasal na. Sa mga hindi pa nagpapakasal, baka hindi mo pa alam ito, sinasabi ko sa'yo, mahirap magpakasal. Ito, mas malaki mong problema, kaibigan. Mas mahirap maghiwalay. Alam nyo bang, ang hirap maghiwalay, ang tagal maghiwalay, ang dami mong ayusin para makipaghiwalay. So, yun po. Isa pang pagkakaiba, tandaan nyo, pagkasal at hindi kasal. Madaling magpakasal. Problema, mahirap maghiwalay. Ano ibig sabihin? Matagal maghiwalay. Sino na ibig sabihin ito? Pakasal ka, paplanuhin mo, 1, 2, 3 weeks, 3 months. Iba naman, nagpaplano, 12 months. So, yan ang mga normal planning session ng kasal. Okay. So, pero yung actual na kasal, 2 to 3 hours lang yan. May alam nga akong kasal, 30 minutes lang. Pag sa West kayo, nagpakasal, 30 minutes lang. Ganun lang ako kasimple ang kasal. Tapos kaagad. So, madaling magpakasal. Ito problema, matagal maghiwalay. Sir, ano yung matagal maghiwalay? Gano'ng katagal? Okay. Pag naghiwalay kayo, legally. Pinag-usapan natin, legally, hindi yung illegally. Kasi yung hindi legally, pwede na kayo maghiwalay, tapos na. Hindi, problema, ito problema nyo. Kahit maghiwalay kayo ng bahay, hiwalay kayo ng kwarto, hiwalay kayo ng lugar, kasal pa rin kayo. So, hindi po pinag-uusapan natin yung naghiwalay kayo. Hindi po. Yung mawalay pagkakasal nyo. Kahit ano gawin nyo, kasal pa rin kayo. Nagkakaintindihan po tayo. So, para maging legal ang ating panahon, okay, dapat, tanong, kailangan kayo ng legal separation. Ano po yon? Legal, ibig sabihin, dapat po legal na matanggal yung pagiging mag-asawa nyo. Nagkakaintindihan po tayo. So, kung hindi po legal yun, kasal pa rin kayo. At pag kasal pa kayo, hindi kayo pwede magpakasal sa iba. At pag nagpakasal sa iba, illegal yun. Kakaintindihan nun tayo. So, para maging legal yan, kailangan meron kang legal separation or, in our case po, annulment. Now, anong kaso ng annulment sa Pilipinas? Ang kaso ng annulment sa Pilipinas, pagkatagal-tagal. So, normally po, may iba 1 year, 2 years, 3 years. Kadalasan po, may iba inaabot pa 5 years. Matagal. Di ba kung mas matagal pa, may kilala ako, may higit 5 years na hindi pa naanalang kasal. So, yun po ang problema ng kasal at hindi kasal kung may problema kayo. Good news, mga dalaga at binata. Sana nakikinig kayo.
Pag hindi pa kayo kasal, madaling maghiwalay. Bakit? Ayaw mo na. Break na tayo. Tapos. So, walang ganong masasaktan. Normally, masasaktan lang pag naghiwalay kayo. Yung lalaki at yung babae. Yun lang. Now, tingnan nyo po pagkasal na kayo. Pagkasal na kayo, naghiwalay na kayo, una-una matagal. Magpa-file kayo annulment. Ito pa, magastos magpakasal. Sabi nga, magastos magpakasal, mas magastos maghiwalay. Ay, ito ang problema niya. Paano kung may anak kayo? How do you separate na may anak kayo? Masasaktan ang anak niyo, masasaktan ang nanay mo, tatay mo. Ang dami yung taong maapektuhan pag nagkamali kayo ng desisyon bago magpakasal at nagpakasal kayo. So, ang punto ko po, kaibigan, may boyfriend ka, girlfriend ka, hindi ka sigurado. First thing you do, tanggapin ang payo ng doktor. You cannot be cured unless you admit you're sick. Hindi mo matatanggap na may sakit ka, hindi mo mapapagaling ang sarili mo, kundi matatanggap na may sakit ka. So what do you do, kaibigan? Tanggapin mong may problema ka. At kung may problema ka, boyfriend, girlfriend pa lang kayo, kaibigan, kailangan tanggapin mo, admitin mong may problema ka. Okay? Tanggapin mo na may problema kayo. Now, kung wala kayong problema, pwede nyo tuloy. Pero kung ngayon pa lang mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, may problema na kayo, ano dapat gawin? Di pwede mo na maghiwalay. Sir, sayang na may pag-ibig namin. So, yung pag-ibig namin, malay mo naman, after few months, kayo pa rin, few years, kayo pa rin. My point is this, solusyonan ng problema bago mangyari. Bakit? Pagkasal na kayo, mas mabigat na ang buhay. Marami na kayong problemang iintindihin. Marami na kayo iintindihin bago kayo maghiwalay. Ibig sabihin, hanggang di kasal, mas madaling solusyonan ang problema. Pagkasal na kayo, mas mahirap na. So, kaibigan, ang hiling ko, pag-isipang mabuti, panalangin mabuti, bago mag-Valentine's Day. Here's the problem. Maraming problema ang nangyayari pag Valentine's Day. Kaya hiling ko lang po, bago mag-date, ingat. So, this time po, papunta na po tayo sa susunod na portion ng ating programa. Okay. Pakinggan po natin ang awiting ni Jesse at Christian Perkins. Ikaw na. Dahil kaibigan, sa susunod na minuto, ikaw na ang pag-uusapan natin. Ikaw na. Problema mo, hanapan natin ang solusyon. Ikaw na.